it's around, it is the first leading cause of death, 29 and below. Yung data po natin is 2018, ano? It's around 1.35 million people died due to road crash. Globally. If we will compute that, it is equivalent to every 24.6 seconds, one people died. One people died. If I'll start at 9 o'clock, 9:30 na, 30 minutes na ako nagsasalita, every minute, 2 to 3 person died due to road crash worldwide. Kung may 30 ako, 30 minutes, 2 to 3, 60 to 90 people died already due to road crash. Ganun pong kalaki yung pandemic natin. Kaya yung pinakikita ko sa inyo, kaya nga yung mga naunang bumibigay, yun yung mga 50-50 na eh. Kung bakit madami? Because lagi tayo naka 50-50. Yung chances of safety sa road, laging ganun. Kaya nga, it is a shared responsibility. Kaya nga, gusto kong kuhanin yung pagkakataon kanina. Sino yung may mga kakilala, kaibigan? It represents other people, not blood-related to us. It is a shared responsibility. Hindi lang kayo, hindi lang yung company natin. Kahit yung sa iba. Tayo nagiging iba rin sa kanila. And that is a shared responsibility. Ayan. Sabi ko nga po, 1.35 million deaths as of 2018. Pero baka mag-search yung iba, WHO, bagong labas po to, 2023. Lumabas na po yung bagong data. Hindi na po siya update. Yung pang 12 na lang. Wow. Bumaba. Bumaba. Yung 1.35 M, pero still leading cause of death, naging 1.90 na lang. Pero the sad reality is, ito po, yung 2023 global status natin for the Health Organization. Makakala nyo, hindi tayo updated. Ano sabi siya kanina? Si Sir Dave, pa-international, updated naman niya, outdated. Ano? Hindi po, updated po siya. Actually, ka-update lang po niya ng 2023. Bakit ginamit ko pa rin yung data ng 2018 compared to this one? Kung titingnan, gumanda po ba yung world status natin? Somehow, ano? Nag-reduce siya ng 5%. Gumanda yung ating road safety. But the problem is, hindi tayo kasamang Pilipinas. Hindi po tayo kasamang Pilipinas. Okay. When I start road safety, dito na po namuti yung buhok ko, kaya hindi na ako nagkukulay eh. Noong last time na nandito ako, black yung buhok ko eh. Hindi ako nagano. Kaya pinaputi ko na para makita medyo matanda na tayo pagdating sa road safety. When I started road safety, Philippine data, we have an average, before pa mag-pandemic, 28 deaths daily. Before pandemic, 28 deaths daily. But even after, during and after pandemic, the Philippine data, tumaas po siya. From 28 to 34 people died here in the Philippines daily. Paano tayo naging kasama sa data ng pagbaba? Tumaas pa nga tayo. That's why, lagi ko pa rin siyang pinapakita, gusto ko pa rin balikan. Bakit? Ang layo pa po ng Pilipinas in terms of road safety. Kaya nga yung mga initiative nila, maganda yung intentions ni LTFRB. Yun nga lang pagdating sa executions, medyo another discussion. Ang laki pa po ng natin sa road safety. Yung sa vehicle lang po natin. Sino dito may mga Facebook, YouTube? Taas nga po kamay. Okay. Dumaan na ba sa feeds ninyo yung mga sasakyan na walang driver? Nakakita na kayo? Di ba? Yung may sumasakay na walang driver, nagdadrive yung mga sasakyan, ano? Pero ngayon may mga lumalabas din na may mga glitch pa rin, yung mga driverless vehicle. Ano lang po ibig sabihin nito? Yung mga driverless vehicle, wala tayo po sa Pilipinas nito. Baka maloko AI pag sa Pilipinas din nila yun, ano? Okay?
Sa abroad, nagagawa nila well-disciplined yung mga Subic na. road Subic. natin. No? Very efficient yung mga sensors nila. Pag lumipat na linya, nadidetect, ibinabalik. May cruise control, kung ano lang dapat yung speed. Those are the technology in terms of safer vehicle na meron ng ibang bansa. Kaya bumababa ang kanilang road crash. Pag inaantok ka, may mga systems na automatic. Gigisingin ka. Mag-snooze yung manubela at saka upuan mo. Okay. Pag ikaw inaantok at kumakabig ka ng kanan or kaliwa, iko-control ka niya. Dapat strict ka. May mga sensors sila. Those are the high-tech vehicle. And Philippines, wala pa tayo nun. Kaya sinasabi ko, first thing foremost, hindi pa tayo sa safer vehicle. Marami pa. Yung GT modernization lang, isang napakalaking issue sa atin. Okay? Hindi ako nagka-campaign for whatsoever. Pero again, hindi lang po kasi safety ang pinag-uusapan natin dito. Even yung init na nararamdaman natin, ayan, I have to incorporate this one, kasi pinag-uusapan na namin ito sa sustainability. Yung init na nararanasan ninyo ngayon, kasi mga aircon kayo, because of the carbon emission, alam naman po natin na pagsasakyan ay luma na ang pagkonsumo ng gas nila, ng fuel nila, ay napakalakas, which contributes to the excessive emission ng CO2. At ang CO2 nakaka-apekto sa ating ozone layer na binubutas kaya painit ng ating klima. Yan. Kaya isa po sa namin ngayon sa inyo, panawagan sa group of Hernandez Bus Company. Take a look at it. Yung mga maintenance dito, nakita ko kanina may mga naka-uniform na maintenance. Please ensure. Kaya nga before, merong Euro 4 compliance tayo sa bus. Diba, nire-require tayo Euro 4 compliance. It is because not just road safety, but it's also sustainability. Remember, kung nagbaha ang mga lugar natin because of climate change, wala rin po kayong biyahe. May economic impact din po sa atin yan. Okay? On the long run, kaya po yun kasama. Going back ako, medyo sumay trip lang ako, that's the other topic na ina-advocate din natin, as NLEX. You ensuring the vehicle is roadworthy. Aside from being roadworthy, it is safe. 1.19 na lang. At ito po yung malaki dito. Although there is a reduction of 50% ng road crash, but 30% are these vulnerable road users. A whopping 10% increase on 2- and 3-wheeler vehicle. Ano po ba yung 2- and 3-wheeler vehicle? Tricycle and motor. Sino po nagmumotor dito? Ayan. Yan yung dati natin. Okay. 2-wheeler ay yung mga trucks. Pero consistent si cyclist and pedestrian. If we talk of road safety, marami tayong behavior na dapat intindihin. Sinabi natin kanina, road courtesy. Pakikipagkapwa sa daan. Okay? Sige nga. Tingnan natin. Halimbawa, nagdadrive kayo ng bus. Nadala ninyo. Biglang sa harapan ninyo, merong isang mabagal na motor. Anong gagawin niyo? Paano busina? Ha? Pop, pop. Ayan. Binusinahawan ng pop, pop. Hindi pa rin tumabi. Anong gagawin? Yung madina. Medyo madina. Ang galing, Hindi pa rin tumabi. Pinahan mo na. Teka, sa ulo, tama ba? Sabi nga, bawal na sinungaling. Totoo lang, sa totoo lang. Gano'ng ginagawa? Nasa likod mo na yung kalaban, sir. Sa likod mo na yung kalaban. Okay. Sige. Sige. Tingnan natin yung behavior. First question. Sino sa inyo ang may alam sa salitang karma? Taas ang kamay na may alam yung salitang karma. Alam lang yung salitang karma. Taas po kamay. Bawal nga yung
sinungaling. Bawal na sinungaling. Okay? Next question. Sino naman sa inyo dito yung naniniwala sa karma? Pakitaas po kamay. Yung naniniwala naman pala sila. Almost everybody believes in karma. Okay. Sige. Balik tayo. May kwento ka, inukunwento ka, no? Pipinahan natin, ano? Hindi naman kasi sa kanya, matigas ang ulo. Matigas ang ulo niya. Okay. Sige. Kanina, nakita ninyo yung leading cause of death? Still 29 and below. Sino po 29 dito pababa? Meron pa po ba 29? Tayo nga po yung mga 29 and below. Conductor. Ayan. So, consistent after 2 decades, still the class age group of 29 to 5 years old, ang first leading cause nila is road rash. Bakit po kaya? Ha? Bakit po kaya? Agresibo. Ha? Maiksi pa PC. Ayan. Okay. Mainit sa silinyador. Okay. Sige, take your seat, guys. Actually, isa yan, ano? Isa sa dahilan yun. Tanong ko sa inyo dito, sino naman dito merong kasamahan or anak sa bahay na 29 and below? Taas po kamay. Yun, marami. Okay. Sino dito ang nagturo sa anak niyang mag-drive ng motor? Taas kamay. Okay. Marami. Sino dito ang may anak at the age of 12 nagda-drive na ng motor? Galing, oh. Galing, oh. Di ba? Natututa, no? In reality-wise, marami tayong mga kasamahan. Nakakakita kamag-anak or even anak at the very young age of 13, even below. Tuwan-tuwa tayo, nakikita natin, ang galing mag-drive, marunong mag-drive ng motor. Tama? Kita ba? Balikan ko yung ano na yun, medyo na-miss out ko. Very young age, tuwan-tuwa tayo. First question, is a motorcycle a deadly weapon? Ha? Yes. Diba? Pero pwedeng makamatay or pwedeng makapatay. Diba? And yet, anong requirement para kumuha ng motor? Down payment lang. Okay? Kung ang motorcycle is deadly weapon, parang katumbas siya ng baril. Pero for you to get a PTC permit to carry the firearms, pupunta ka muna sa PNP, mag-a-apply ka ng permit to carry or permit to own. Ano kailangang requirement? Hindi hindi lang pera. Ha? Hindi May isang very, yun na ngayon. Euro. Ayun. Kailangan mag-euro ka muna bago ka issuehan ng lisensya na mag-own at mag-carry ng baril. Bakit? Because that is a deadly weapon. Di ba? Trigger happy ka pala, no? Because in-issuehan ka ng baril. Tingnan nyo po yung culture or yung safety consciousness na meron tayo. Kanina, sabi nyo, motorcycle could be considered as a deadly weapon. Bibili tayo, ipadadrive natin sa mga anak natin. Proud pa tayo. Galing ang anak ko. Galing na anak ko, di ba? Makita nyo? Yun po yung mga safety consciousness na dapat meron tayo Sandali, ibibili ko. May train ba to? Tinuruan ko ba to? Paano ba magiging safe yung anak ko? May disiplina ba yung anak ko? Pagkatapos pag na-disgrasya, anak ko! Yan po. And that's the reality check. 29 and below. Going back, yung karma natin, in some way or another, yan. Tanong, sino sa inyo, kanina, yung nagmumotor, sino nga po ulit nagmumotor, taas nga po kamay? Marami-rami, okay. Yung nagbabike, taas kamay. Okay, yung mga nagbabike, okay.
Yung mga naglalakad sa kalsada, tayo. Yung lumalakad sa kalsada, nagiging pedestrian, tayo. Diyan lang, may pedestrian eh. Sandali pa, sisilipin ko lang. Kung lahat nakatayo. Okay. Sige, buti lahat tumatayo. Baka yung iba lumipad eh. Sige, upo po kayo. At least, sigurado ako lahat kayo naglalakad. Baka mamaya lumilipad yung iba. Hindi po ako naglalakad, Sir Dave. Lumilipad ako. Asok pala. Okay. Tanong ko kanina, alam nyo ba sa karma? Naniniwala ba kayo sa karma? Okay. Lahat sinabi niyo okay yan. Yes, sir. One way or another, we become vulnerable road users. Hindi naman forever na bus ang dala natin. Tama? At hindi lang kayo. Yung karma pwedeng mangyari, hindi sa'yo, but dun sa mahal mo sa buhay. Tama? Okay. Balikan ko yung kwento ko kanina. Ano nga gagawin nyo dun sa motorcycle driver na ayaw tumabi? Bibit-bitan, dalaw? Pit-pit! Pagka hindi nakuha, pit! Mas malakas. At pagka hindi pa rin nakuha, pipinahan. Napakagagaling ano. Pero naniniwala kayo sa karma. Tama? Pagkatapos, kanina pinag-uusapan pa natin, road courtesy. Tingnan mo nga, ngayon pala nagkakalimutan na, nabibingin na, no? Yan ang classic example na yung pinag-uusapan natin, good for 5 minutes lang, after the 5 minutes, labas na kagad yan. Di ba? Pasok dito, labas dito, kaliwa kanan lang, ano? Ang tanong ko sa inyo, alam niyo ba yung istorya ng driver na yon? Bakit mo bubusinahan? Bakit mo pipinahan? Alam niyo ba? Hindi niyo alam, oh. Pagtapos pipinahan mo pa. Gusto niyo ikwento ko sa inyo kung ano yung istorya ng driver? Kaya sir, nasuspend yung lisensya eh. Okay. Gusto niyo malaman kung ano yung istorya ng driver? Okay, ganito. Ito yung istorya ng driver. Yung driver ng motor na ayaw tumabi sa harapan ninyo, 2 linggong hindi nakapasok. At last day niya na sa trabaho, nung nakasunod niya siya. Tinanggal siya sa trabaho. Okay. Kaya siya tinanggal sa trabaho, at bakit hindi siya 2 linggong hindi nakapasok? Yung anak niya may sakit, nasa ospital. Umuwi siyang bigla kasi tinext siya ng misis niya na 4 na buwan nang hindi nakakabayad ng upa ng bahay. Pinalalayas na sila. At ang sabi ng misis niya, aalis na kami, hindi mo na kami aabutan ng anak ko. Hindi anak natin, anak ko. Huwag na natin tanongin. Basta hindi siya sinabi. So naman, napaka-chismoso mo. Kinukwento ko lang nga sa'yo. Gusto mo makaka-chismis. Okay? Yun yung istorya ng driver ng motor. Ano ngayon ang ginawa mo? Ha? Inovertigan mo, pininahan mo nga eh. Pininan mo pa nga ng busina eh. Biningaw mo pa nga eh. Kala ko kasi ano eh. O, akala ko na naman. Yung akala ko na yan eh. Di ba? Yung akala ko na yan. Laging akala ko na naman eh. Kala ko lasada yun eh. Akala ko lasada yun. Ano man hiningin? Mga kasama, the short story represents, tanong ko nga po sa inyo, sino po sa inyo dito hindi nagka-problema sa trabaho? No.
Wala. Sino sa inyo dito hindi nagka-problema sa pera? Oh, sino may problema sa pera? Taas kamay. Oh, tingnan nyo nga. Oh. Sino sa inyo dito hindi nagka-problema tungkol sa kalusugan? Sino sa inyo dito hindi nagka-problema sa love life? Malay mo sa'yo, ma'am. Malay nyo naman. Kaya lang hindi natuloy, nasaktan ka agad, o, di ba? Meron po ba? Hindi, mali mo ka, kaya nga lang hindi nag-boyfriend, dahil baka nga ano eh. Huwag na natin alamin, ikaw naman, talaga. Mga driver, mga chismoso talaga kayo. Okay. Yung sweet lover na yan, tatanggalin yung sweet lover niya na yan. Mga kasama, what I'm saying here is, karma, naniniwala kayo. Lahat ng yan, yung kinuwento ko na naranasan ng driver ng motor, na-experience ninyo. In one way or another, ganun din tayo kung minsan. Pagkakaiba lang, iba-iba lang tayong magdala ng problema. Tama? Kaya nga yung mga nagkakaroon ng road rage, bakit? Ang feeling nila, entitled sila, malakas sila, magaling sila. Bakit? At the back of the line, baka lagi siyang binubungangaan ng misis niya. Doon niya ipinapakita na, hindi, dito, kasi ganito, nasiga na ako. If we really talk of road safety, if we really think of the safety consciousness that we have, hindi po simple ang road safety. Mabigat pong bagay. Bago mangyari yon, hindi naman yung biglang lumarap sa, nandiyan nakabigla sa harapan mo at nakabalandra. Tama? Bakit? Ang sabi ko nga, because we use on the culture na bingi, bulag, walang pakiramdam, takay ka agad kayo doon sa istorya. Pero in reality, hindi na masusulpot kagad sa harapan mo na may biglang isang motor na mabagal na nandiyan na kagad. Tama? Tama? At far, 100 meters, nakita mo na may mabagal na motor. Tama? Yun yung nawawala na sa atin eh. Because you used to it. Culture nyo na eh. Kaya kahit sa kwento, tangay na kayo, yung behavioral, nandun na kagad. Kaya medyo second batch na kasi, kaya behavioral change na ang discussion natin. The perspective of a driver, nearsighted na. Pero nung una kayo natututong mag-drive, nung bike, anong una nyo tinuturo? Ha? Tingin sa malayo. Sir, buka naman. Bakit mabagal ang pamigay ko? Tingin sa malayo. Bakit po tingin sa malayo? Ha? Yung mas malaki yung vision mo, nabivisualize mo na kung ano yung kalsada mo, na-scan mo na. Di ba? O sir, pili ka na dun. Tayo ka, kuha ka dun. Sige. Yun yung una yung tinuro, nung una kayong matutong mag-drive, tumingin sa malayo. Because you want to have a foresight. Tingnan mo yung iba, bago yung sarili mo. Consider mo muna yung iba, bago yung sarili mo. Kasi pwede kang umiwas. Sila baka hindi nakatingin sa'yo. Risk assessment, hazard identification. Nawala na yan. Nawala na yung culture na yan. Nakita na lang natin, eto bigla. Kaya nung tinanong, parang ang dating eto na nga siya. Pininahan, binusinahan, diniinan. We used to it. We used to it. Kaya po napakabigat ng road safety. Kaya po ang tanong ko, safety consciousness, pagpapahalaga ninyo sa kaligtasan sa daan. Okay? Kung malayo ang foresight natin, thinking of the others, paano kaya yan? Pagbibigyan ko kaya? Ito, nandito ka. Pagbibigyan ko. Pero pwede ka namang hindi businahan eh. Kasi sa malayo pa lang, kita ko na, uy, mabagal yung takbo niya. Bakit kaya?
Iwas ko na lang. Walang aberya, walang gulo. Kasi may foresight ka eh. Naniwala ka sa karma. Naniwala ka sa tingin sa malayo. Foresight, visioning mo. And you become safe. Pag pininahan mo yun, nagalit pa sa'yo. Dirty finger ka pa niya. Ginulis ka binaril. Binaril ka pa niya. Di ba? And that's the reality. Nangyayari yan. Nakikita ninyo Sir. sa kalsada. Para yatang naalala kita. Ikaw yata yung ano. Ayun. Pero marami pong driver na gano'n. Yes. Sir, sa ano yun dito, no? Yan. Lumusot, no? Kaya nga po, yun yung sinasabi natin. Maganda na Sa meron uniform, tayong ganung no? culture, ano? Na huwag nyo nang pinahan, huwag nyo nang businahan. Kasi at far pa lang, kita nyo na eh. Iwasan nyo na lang. Smooth flow tayo. Intindihin na lang natin. Hindi naman yan mauuna na 10 kilometro o 5 oras pag pinagbigyan nyo. Segundo lang yan. Ilang distansya lang yan. And you become safe. Maliit na bagay. Philippines, around 11,096 ang ating deaths na. Ito na po yung 33 to 34 people every day. But look at the number. A 39% increase in fatal death sa Pilipinas. Yan po yung sinasabi ko na yung 5% global, hindi po makatotohanan para sa atin. Hindi pa lang po tayo nagde-data. This data is even understated pa. Kasi po ang dami pang pinagkukuhanan ng Philippines in terms of road crash data. Meron sa PNP, meron sa DOH, meron sa MMDA, and even the local roads ay wala pa rin po concrete data in terms of road crash deaths. This is even understated. Malalaking hospital pa lang ang nakukuhanan ng data nito. And look at the figure, a 1% increase. Kaya po, sinasabi ko, yung data ng 2018, 1.35 million, I keep on repeating that because we're not part of the reductions of the global data. Kaya po yan ang tagline namin, Mission Road Safety. Apakalaking mission at hindi po namin magagawa sa kumpanya lang namin. Kailangan po namin kayo. This is direct medical, an estimate of 5.7 billion and 100 billion. This data is 2013. Okay? Nakausap ko yung author ng study nito. Kakilala nyo? Yung author nito? Taga sa atin. Si Sir Mark De Leon. As of 2017, yan ang halaga. Understated na po yung 5.7 billion and 100 billion opportunity loss. Kaya swerte kayo sa Hernandez Group of Bus Company. Meron kayong mga ganitong programa for you to understand. Hindi po mura ang investment na ito. Yung pagpapapunta lang sa inyo dito, nag-take ang company ng initiative. Nag-invest sila sa inyo para dito. Okay? Kung tayo ay ma-involve sa road crash, yung simple nga lang masagasaan ka ng bike, tinamaan yung paa mong may ingrown eh. Anong gagawin mo? Ha? Tingnan mo, magagalit yan. Di mo pa naalalaman kung sino nakasagasa. Nakasagasa, 5 years old na bata. O, tingnan mo, magagalitan mo, ang tatay no, si Bunel Balingit. Malaki, pagpapasensyahan mo na. O, yan ang sinasabi sa inyo. Jump ka agad kayo ng jump eh. Sinasabi ko sa hinay-hinay mo na bago mag-react eh. Di ba? Kasasabi ko lang, alaman 5 minuto na wala na naman sa context natin. Please try to be put on context natin. Huwag tayo biglang mag-react. Alamin mo na natin. Kwento pa lang, nagre-react na agad, magagalit siya. 5 years old lang yung batang nakasagasa, kagagalitan mo. Pagtapos ang tatay mo, si Bunel Balingit o kaya si Junmar Pajardo. Okay. Yung simple sugat, mahal. Bakit? Bibili ka ng betadine. Babaan idan mo. Di ba? Iinom ka ng antibiotic para hindi kumirot, di ba? So doon, mga 20 pesos gagastos ka.
simpleng sakyan ng motor. Eh paano kung natapilok na pilay? Anong gagawin? Hilot. O, magkano pa hilot? Ha? Ano na naman, depende mo sa kung may hilot. Nasa kubo ka, anong hilot na naman ang gusto ninyo? Magkano hilot? Anong 200? 50 pesos. O, tingnan mo, iba-iba kayo ng presyo. Isang kumpanya kayo, hilot nyo, magkakaiba ng presyo. Sa akin sir, 20 lang eh. O, tingnan mo, 20 ka lang. Okay? Ilaway naman yung binangaro doon. Kulang-kulang lang doon. Oo. Pagkara, sige. Kaya okay, magkakusa sa nagpapahilot. Ano? Pero dito talaga ako sa Cubao. Doon sa Sambas, 1.5 daw ang pahilot eh. Hindi ko lang nakapila. Okay. Paano kung pinadala sa ospital? X-ray. X-ray lang. Kita? Yun po yung tinatawag na medical expense. Hindi po mura. Okay. Eh ano naman po yung opportunity loss? Bakit 100 billion? Yung 100 billion nawawala taon-taon. Noong 2017 pa. Eh kung yung pera na yan ay naipon natin, gano'n na po kaya kaunlad ang Pilipinas? Okay. Paano po kinukompute yan? Simple lang. Magkano po kita ng driver conductor sa isang araw? Sabihin natin 1,500, 1,000. 1,000, 1,500. 2,500 na lang isang pares. Halimbawa, sumagi kayo at tinamaan yung bumper lang. Bumper lang. Papalitan ng bumper. Magkano paggawa ng bumper? 3,000. Ha? Hindi, sa inyo, kinakasa pa? 3,000. Hindi sir, ako pinang 3,000. 3,000. Okay. Ilang araw gagawin? Isang araw. 2 days. Okay. 3,000 plus 2 days. 3,000 plus 2,500, 2,500, 5,000. 8,000 sa driver dahil 2 araw walang pasok, 2,500. 5,000 plus 3,000, 8,000. Okay? Eh yung nawala kay Victory or kay Cisco o kay Bataan. Laki. 40,000. 2 days na nawala, 40 na lang kamo. 80, 2 araw. Magkano po yung nawala sa simpleng bumper lang? Almost 90,000. Simpleng bangga. Opportunity loss. Okay. Eh paano kung nakadisgrasya kayo? Tataas pa lang. Ha? Magkano bayad niyo doon sa nadisgrasya ninyo? Natuluyan. Ay, mas mura sir. Magkano? 100. Ha? 100. Okay. Mali po ang computation ninyo. Yung 100 ninyo, areglo po ang tawag doon. 100 po. Sino po taga mga Mindanao dito? Meron po ba? Meron po ba taga Summers sa south natin? Philippines? Okay. Pag nakasagasa ka ng kambing, hanggang yung anak, hapon ng kambing, babayaran mo. Yan. Totoo po yun. Diba? Ang opportunity loss po, yung sinasabi ni Sir na 100,000 lang daw ang bayad, mali po yun. Ito po ang computations ng opportunity loss. Ang lifespan po ng tao, working natin, kailan ang retirement? At the age of 60. 60 ang productive years natin. After 60, retired ka. Okay. Kung ikaw ay nakadisgrasya ng 30 years old, ilang taon pa po ang dapat itatagal ng buhay niya? 30 years. Okay. Kung yung tao, sabihin na lang natin, sumusweldo na lang ng 100,000 a year. 100,000 a year. Magkano po kanyang monthly? 100,000 a year. Magkano po kanyang monthly? Ang 8.5 lang, ano? 8.5 lang ang kanyang monthly. Yung 8.5 na yun, 2 days, 3 days nyo nga lang, eh, no? Nakita ninyo? Yung sumasweldo ng 100,000 in a year, kung ang buhay niya ay 30 years pa, 100,000 times 30, magkano yan?
3 million, yun yung dapat mong bayaran. Yun yung dapat mong bayaran. Nagkataon, kaya nga ganun, inaareglo na lang ng 100,000. Bakit? Imagine niyo yung kumikita ng 100,000, below minimum wage earner po yun. Hindi iyan yung mga regular job na may minimum wage. Walang kakayahang kumuha ng abogado. Okay? Paano na lang? Kung si Sir Jasper tsaka si Mong Priyan, yung wag naman na disgrasya, ang lalaki na sweldo ng dalawa na yan. Diba? Magbayaran yun. Diba? Kung ang ma-involve ninyo is naka-Montero, naka-Pajero, naka-Land Cruiser, magkano babayaran ninyo? Hindi po areglo yan. At yun ay may kakayahang kumuha ng abogado. At alam nation, that's the opportunity loss. Isisingil sa inyo yun. Kaya yung 100,000 na sinasabi, FYI, areglo lang yun. Edi mas malaki babayaran mo. Mas malaki babayaran mo. Sasabihin sa'yo, anong kurso nyo? Engineer po kinukuha niyan. Masyari ka. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Ilalagay yan kung ano yung kanyang course path niya. Yun yung babayaran nyo. Bakit ko po pinaliwanag sa inyo yan? For us to give importance in terms of opportunity loss. For you to think, kung ako ay may involved sa road crash, hindi ko magkano babayaran ko. Ganito po kamahal. Pag-ingatan natin. Di ba pag kayo may hawak na very precious, let's say, flower-based na antique or whatsoever, ang hawak natin, hayong, di ba? Halos yakap natin. And that's the importance. Mas mahal kasi yung alak kaysa bigas, ano? That's the opportunity loss na tinatawag natin. Ano po ba ang mga root cause? Bakit po ba nagkakaroon ng mga road crash?